Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Hindi nagsisinungaling si Ivana nang sabihin niyang hindi siya marunong magluto, at hindi maintindihan ni Juan Carlos kung paano niya nagawang sirain ang kanyang chicken soup. Ito ay masyadong matubig, masyadong maalat, at ang karne ay masyadong malambot. Ngunit pinasadahan niya ito ng labis na sigasig. Paano ito? Sabik niyang tanong pansamantalang nagpipigil ang kanilang galit habang binubusog nila ang kanilang tiyan at naghahanda para sa posibleng round 2 ng kanilang battle royale. Matamlay na tinitigan ni Juan Carlos ang kanyang kalahating punong mangkok, nag-iisip ng pinakamahusay na paraan para sabihin sa kanya na ito ay shit. Ngunit nang tumingala siya at nakita siyang nakatingin sa kanya gamit ang nakakamangha niyang mga mata, wala siyang pusong durugin ang espiritu nito. Ang galing, pagsisinungaling niya. I love it. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Masyadong masaya si Ivana na mamigay pa ng sabaw. Kumain ka na, kumain ka pa. Okay. Sigaw ni Juan Carlos habang pinipilit ang sarili na lunukin ito. Ilang sandali silang natahimik habang pinapanood nilang dalawa si Aiden na naglalaro kasama ang Paw Patrol plushie na ibinalik nila mula sa Forest Creek, at muling nabuhay ang galit ni Juan Carlos nang maisip niya kung gaano karaming mga simpleng gabi ang nalampasan niya. Oo naman, wala siyang alam tungkol sa pagiging ama, at malamang nasipsip niya ito, ngunit gusto niya na mabigyan ng pagpipilian. Inagaw sa kanya ni Ivana ang pagpipiliang iyon. Wala ka bang tiwala sa akin bilang isang ama? Tanong niya sabay tulak sa bowl niya. Nakatutok na ngayon ang mga mata niya sa sopas na halos hindi niya nahawakan. Bulong ni Ivana, hindi totoo iyon. Ibig kong sabihin, bakit mo papipiliin na palakihin si Aiden ng mag-isa kong buhay at maayos naman ako at higit pa sa kayang ibigay para sa iyo? Sabi ko sayo, napaungol siya sa kanyang mga kamay, naglalabas ng bigong buntong hininga. Akala ko kasal ka na. Akala ko. Kahit na iyon ang kaso, hindi mo ba naisip na karapat-dapat kong malaman? Sigaw ni Juan Carlos sa kanya sabay suntok sa mesa na ikinagulat ng anak nila. Hindi mo ba naisip na isusuko ko ang lahat para sa inyo ni Aiden? Kaya nga hindi ko sinabi sayo. Si Ivana ay sumigaw pabalik sa kanya at tinulak ang buhay, ang kanyang mangkok sa isang tabi. Hindi ko ginustong sumuko ka ng kahit ano. Ayokong guluhin ang buhay mo. Ikaw ang buhay ko, umiling si Juan Carlos panandali ang nanlabo ang kanyang paningin sa kanyang mga luha. Wala akong hindi nagawa para makasama kayo ng anak ko. God, Ivana, ikaw ang aking puso, aking impyerno, paraiso. Ikaw ang aking tahanan. I'm sorry, na-miss ko ang buong pagbubuntis mo. Wala ako doon para imasahe ang likod mo, para palamigin ang paa mo kapag sumakit, o pigilin ang buhok mo habang nagsusuka ka dahil sa morning sickness. Nagkaroon ka ba ng morning sickness? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang unang sipa ni Aiden sa iyong tiyan. Hindi ako sumama sa iyo sa iyong unang pag-scan at mga follow-up na pagbisita. Bakit mo aalisin sa akin yan? Hindi ko alam na gusto mo ang alinman sa mga ito. Naluluha na naman silang dalawa ngayon, pero ayaw ni isa na umatras at bumigay, at hindi pa rin sinasabi ni Juan Carlos ang kanyang piraso. Sa tuwing iniisip niyang tapos na siya, iba ang iniisip niya, at ang pamilyar na pakiramdam ng panghihinayang at sakit sa puso ay dudurog sa kanya na parang tsunami. 2 taon ng alaala niya, malungkot niyang sabi sabay tingin sa anak niya. At wala man lang ako sa isa sa kanila.
Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa akin? Alam niya ang pabango mo, sabi niya. Tinaas ni Juan Carlos ang nagtatanong na kilay at nagsalin ng isang baso ng alak. Walang gaanong ginagawa ang wasak na sabaw ng manok para mamanhid ang kanyang gutay-gutay na puso. Itinago ko ang shirt mo, paliwanag niya, nanginginig ang boses niya sa pagluha, halos hindi na umimik. Hindi ko na ito nilabhan dahil gusto kong malaman niya ang iyong pabango. Nais kong magkaroon siya ng kahit ano sa iyo. Ipaparinig mo na parang namatay ako. Pang-uuyam niya sa kanya, ako ay buhay at maayos. At nandito ako, nababaliw sa kakaisip sa pangangailangan mo. At ikaw ay ano, nagtatago sa Blue Mountains, pinalaki ang anak ko na parang walang ama. Anong pumasok sa ulo mo? At hindi na rin napigilan ni Aiden ang kanyang mga luha, sumigaw siya sa kanyang maliit na loob, at si Ivana ay nagmamadaling umalis sa kanyang upuan upang pakalmahin siya. Nagpasya si Juan Carlos na gawing kapaki-pakinabang ang sarili at linisin ang mga pinagkainan nila. Siya ay lubos na kumbinsido kung siya ay nakaupo pa rin ng sapat na mahabang oras, siya ay gagawa ng isang bagay na magpapakulong sa kanya at posibleng sa buong buhay niya. Tumunog ang landline habang nagtutuyo ng mga pinggan at hindi niya ito pinansin. Alam niyang magulang niya iyon, at hindi niya kayang harapin ang mga ito sa ngayon. Kagagaling lang niya sa pagtatapon ng basura ay muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay dinampot ito ni Ivana bago pa niya ito mapigilan, sinabi ang ilang masasayang salita at lumingon sa kanya. Mga magulang mo ito, sabi niya, iniabot sa kanya ang receiver. Pinagmasdan niya ang pag-anod nito sa hagdan habang si Aiden ay nasa kanyang balakang, muling kumirot ang kanyang puso sa hitsura nito na bugbog at talunan. Kailangan nilang huminto, nagpasya siya, habang pilit niyang tinuon ang atensyon sa tawag. Anak, nilagay na kita sa speaker. Nandito ang mami mo. Ano ang nangyayari? Tanong niya kahit ayaw niyang malaman. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa iyo, ngunit naka-off ang iyong telepono, at mabuti, sinabi sa amin ni James ang tungkol sa mga Ivanov. Naputol ang boses ni Lois. Dahil si James ang nagre-report sa iyo, bakit hindi mo siya bawiin ng tuluyan? Ungol ni Juan Carlos, naiirita sa kawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Ang kanyang bahay ay magulo, at ang kanyang detalye sa seguridad ay nagmumula. Iniuulat ang bawat maliit na detalye sa kanyang mga magulang, at ito ay nagagalit sa kanya ng maayos. Oo, nandito si Ivana, at ganoon din si Aiden. Nagpatuloy siya, hindi binibigyan sila ng pagkakataong makapagsalita sa gilid. Sinusubukan naming ayusin ang mga bagay, at makikilala mo ang apo mo sa sandaling magkaroon ako ng antas ng kontrol sa buhay ko, kaya please wag ka nang tumawag at wag ka nang manghihimasok sa relasyon ko. Ako na mismo ang mag-aayos ng kalokohan na ito. Juan Carlos Jackson III. Sumigaw ang kanyang ama sa kanilang pagtatapos. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Dad, please, napabuntong hininga si Juan Carlos. Ipinaglalaban ko ang pamilya ko ngayon. Wala na akong ibang kayang harapin. Pagagalitan mo ako kapag bumalik ako sa loob ng 3 linggo kung kailangan mo. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon ang mga ito na gumawa pa ng mga katawa-tawang kahilingan sa kanya. Pinutol niya ang tawag at inalis ito, wala siyang gustong maulit. Tinungo niya ang master bedroom at nadatnan niya si Aiden na mahimbing na natutulog sa kama, at iniisip niya kung normal lang ba sa mga baby na matulog ng labis. Sa ngayon, mula nang makilala siya, ang ginawa lang ng kanyang anak ay isigaw ang kanyang maliit na baga o matulog. Tumagilid siya at hinalikan ang noo ni Aiden bago siya nag-aatubili na lumayo sa kwarto at sinamahan si Ivana sa pagligo. Nagulat siya nang makita siya, natulala pa siya nang lapitan siya nito at tinakpan ang bibig ng nakakaalab na halik habang ang mga kamay nito ay naglalakbay sa buong katawan niya, hinahaplos ang bawat bahagi ng balat niya. Sa loob ng ilang minuto, pinasandal niya siya sa dingding, at nabaon siya ng malalim sa kanyang madulas na init. Juan Carlos. Umiyak siya sa balikat nito habang malakas at mabilis itong tinulak siya pabalik sa basang tiles, parang ulan ng jet sprays na bumabagsak sa paligid nila. I'm so sorry.
Huwag ka nang magsinungaling sa akin muli, daing niya habang hinahampas siya nito at ipinulupot ang mga binti nito sa kanya upang bigyan siya ng higit pa sa kanyang sentro. Hindi ko gagawin, humihingal na sinigurado niya sa kanya, ang kanyang mga luha ay naghahalo sa kanya at sa shower spray. Promise me, ito lang ang pagkakataon, ungol niya habang humihigpit ang singit sa pamilyar na kirot. Ipangako mo sa akin na hindi ka na magtatago ng kahit ano sa akin. Pangako ko, umiiyak na sabi niya habang hindi nakaayos, nanginginig ang katawan niya ng malakas. Mahal kita. Kumapit siya sa kanya, gumuho ang mundo niya habang hawak niya ito ng mahigpit. Bumabaon ang mga kuko nito sa likod niya. Ikaw ang buhay ko, princess. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, daing niya at hinalikan siya sa balikat. Pero sobrang galit pa rin ako sa iyo. Bigyan mo ako ng oras, dagdag pa niya habang pinababa siya ulit. Nagsabon sila, nagbanlaw sa katahimikan at nagpatuyo ng sarili sa harap ng salamin. Pareho silang nawala sa isip hanggang sa magsalita si Juan Carlos. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa custody agreement. Pipirmahan ko lahat ng gusto mong pirmahan ko, sabi ni Ivana habang sinusuot ang pantulog at hinawi ang buhok niya na nakapusod. Ayokong pumirma ka ng kahit ano. Hinila siya ni Juan Carlos sa kanyang mga bisig at hinawakan siya. Sinabi ko kay George at sa kanyang team na itigil ang lahat. Bakit? Tanong niya at kumalas sa pagkakahawak niya. Hindi ba halata? Tanong niya at nag-cross arms, galit na sabi ko at hindi nag-iisip ng maayos. Saan mo itinatago ang toothpaste? Itinuro niya ang tuktok na drawer sa cabinet sa ilalim ng sink, at pinanood niya ang kanyang pakiramdam sa loob nito gamit ang kanyang mga kamay, na nakapikit sa buong oras. Bakit ka nakasilip? Tanong niya. Hindi ako masyadong makakita ng walang salamin, sagot niya. Medyo malabo ang mga bagay. Siyempre naisip ni Juan Carlos habang hinahalikan ang ilong niya at bumunot ng toothpaste. Ikinalat niya ito sa kanyang toothbrush at iniabot sa kanya. Salamat, bulong niya at humarap sa sink para mag-toothbrush. Kinuha ni Juan Carlos ang kanyang toothbrush at sumama sa kanya sa harap ng salamin. Nagulat siya sa komportableng pakiramdam niya sa paligid niya. Ito ang unang pagkakataon na magkasama silang dumaan sa isang ritual bago matulog, ngunit ito ay napakanatural at madali, at napagtanto niya noon na gusto niyang gawin ito sa kanya araw-araw. Binanlawan niya ang kanyang bibig at nag-floss ng ilang minuto bago siya lumingon sa kanya. Ano? Tanong niya sabay kibot balikat. Nasasaktan ako kapag nasangkot ka sa mga abogado, Juan Carlos. Inamin niya. Gusto ko lang mag-usap tayong dalawa, nang hindi kinasasangkutan ng sinuman. Alam ko and I'm so sorry, bulong ni Juan Carlos habang hinila siya palapit at hinahalikan ang buhok niya. Hinding-hindi ko ginusto na ilayo sa'yo si Aiden, at alam kong hindi ko dapat pinilit ang kamay mo. Pero Ivana, gusto ko lang pareho kayong lumipat sa akin. Mali ba yon? Hindi mo ba naisip na gusto ko rin yun para kay Aiden? Tanong ni Ivana. Pero ngayon mo lang inamin na galit ka pa rin sakin, at kailangan kong gawin ang tama para sa kanya. Hindi ko kayang ilantad ang anak ko sa lahat ng sigawan at hiyaw na ito. Hindi ito healthy. Anak natin, mahinang sabi ni Juan Carlos. Ano? Napaangat ng ulo si Ivana at tinitigan siya. Anak natin si Aiden. Hindi sa'yo. Hindi sa akin. Ngunit sa atin. Okay. Tumango siya. Pero kailangan nating gawin ang tama para sa anak natin. And we'll do it together, giit niya. Gagawin natin ang tama para kay Aiden together. Ayokong maging co-parent sa iyo o makasama siya sa kalahating buwan. Gusto ko kayong dalawa dito kasama ko palagi. Gusto kong maging pamilya tayo, ayaw mo ba niyan? Si Ivana ay sumilip sa kanya para sa kung ano ang pakiramdam tulad ng pinakamatagal na oras bago siya tumango sa kanyang ulo sa wakas. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Halos hindi na lumabas sa bibig niya ang mga salita niya nang yakapin siya ni Juan Carlos at hinalikan siya ng mariin, na nag-iwan sa kanilang dalawa na humihingal at humihingal sa hangin. Ano ang gagawin ko nang wala ka sa loob ng 3 linggo? Tanong niya nang maghiwalay na sila. Hindi ko alam, siya'y ngumiti, mag-type ng sarili mong mga reports. Gumawa ng sarili mong kape.
Itali ang sarili mong kurbata. Shine ang iyong sariling sapatos. Ikaw, kahit kailan hindi mo pinakintab ang sapatos ko, ungol niya, hinihimas ang ibabang labi niya ng mapaglaro. At lahat ng sas na iyon ay kailangang mawala kapag bumalik ako. Anong sas? Inosenteng ngumiti si Ivana, at si Juan Carlos ay nagkaroon ng hindi mapigilang pagnanasa na halikan siya muli. At ginawa niya ito hanggang sa siya ay nagsimulang gumawa ng pinakakaakit-akit na mga tunog, na pinahirapan siya kaagad. At sasama ka sa akin sa susunod na biyahe, bulong niya habang inilapit ang mukha nito sa kanya. Hindi, umiling si Ivana. Si Clara ang chief assistant. Sasamahan ka niya. Ayoko kay Clara, bulong niya at hinalikan ulit siya ng konti at mas mahaba this time. Gusto kita, at iyon ay isang utos. Paano si Aiden? Hindi ko siya kayang iwan mag-isa. Sasama siya sa atin. Ihanda mo muna ang kanyang passport, anunsyo niya habang sinabunutan siya at binuhat palabas ng banyo. Sumirit siya na parang batang babae sa buong oras na buhat siya nito. Ibaba mo ako. Kaya kong maglakad, alam mo. Tulad ng iniisip na buhat-buhat kita, hindi ka masaya. Ngumisi siya. Ikaw. Sinundot niya ang kanyang cleft gamit ang kanyang hintuturo. Walang gintong bituin para sa iyo. Pinisil niya ito pabalik, naniniwala ako na nakakuha ako ng sapat na pera para makabili ng sarili ko. Natutulog pa ang anak nila nang bumalik sila sa kwarto. Binuhat siya ni Juan Carlos para dalhin sa nursery. Sa kanya ako matutulog sa isa sa mga guest room, alok ni Ivana. Hindi, umiling siya at inilatag ang batas. Nasa akin ang lugar mo. Niyakap niya si Aiden, pinatay ang ilaw at inakay si Ivana pabalik sa kwarto nila. Walang salita na nadulas sila sa ilalim ng mga cover at pinatay ang mga side lamp. Nakatitig si Juan Carlos sa kisame, at gumalaw si Ivana at nagkagulo, naghahanap ng komportableng posisyon. Matapos ang 10 minuto ng walang katapusang pag-ikot at pagtalikod niya, hinila siya ni Juan Carlos sa kanyang mga braso at hinawakan siya, ipinatong ang ulo sa dibdib nito. Bakit hindi ka makatulog? Tanong niya. Hindi ako sanay matulog sa kakaibang lugar, sabi niya. Mababago natin yan. Hinalikan ni Juan Carlos ang ilong niya. Move in with me. Hindi ako marunong magluto. Alam ko. At magulo ako. Nakita ko ang lugar mo, tumawa siya. Itinago ko ang remote, at gusto ko ang reality TV at maraming totoong krimen. Kukunin ko ang TV mo. Okay. Siya'y ngumiti. Okay. Marahan siyang niyugyug ni Juan Carlos. Oo ba yon? Oo, tumango siya. Pero bigyan mo ako ng 3 buwan. Siguro 6. Gusto ko nang matapos ang pagre-renovate ng aking lugar. Kung hindi mo ako pakakasalan sa loob ng 6 na buwan, mawawala ang lahat ng aking mana, anunsyo ni Juan Carlos. Natawa si Ivana sa kanya. Sa palagay ko mas mabuting magsimula kang maghanda para mabuhay sa minimum na sahod gaya ng iba nating mortal noon. Natahimik sila saglit, at nagsimulang isipin ni Juan Carlos na nakatulog ito nang gumalaw ito at lumapit sa kanya. Sinadya mo ba? Tanong niya at napabuntong hininga, nagdadasal siya. Ano? Nung sinabi mong mahal mo ako? Hindi, napangiti si Ivana sa dilim. Gusto ko lang na lambingin mo ako, iyon lang. Pwede namang ayusin yan, bulong niya habang hinihimas siya at hinubad ang panty niya. Do you want to fuck you harder? Tanong niya, sunod na tinanggal ang kanyang pantulog, ang kanyang mga dibdib ay bumabagsak sa kanyang mga kamay. Ilang saglit pa ay napatitig siya sa hubad nitong katawan. Sa malambot, maaliwalas na ilaw ng kanilang silid, na iluminado ng kabilugan ng buwan sa labas, si Ivana ay tumingin sa makapigil hiningang ganda, at ang kanyang puso ay sumakit muli sa pag-iisip na malayo sa kanya ng napakatagal. Kung may paraan para mapahaba niya ang sandaling ito at ngayong gabi, gagawin niya. God, ang ganda mo. Sigaw ni Juan Carlos, panandaliang pinalabo ng matingkad na luha ang kanyang paningin habang ibinababa niya ang kanyang ulo at sinimulang halikan at galugarin ang bawat bahagi niya. Napaungol siya habang hinahalikan nito ang buong leeg at dibdib at pababa sa tiyan niya. Natigilan si Juan Carlos sa kanyang flat tummy, namangha na namamaga ito kasama ang kanilang anak sa isang punto nitong nakaraang 2 taon.
Kung hindi dahil sa mahinang patayong peklat sa kanyang tiyan, walang ebidensyang nabuntis siya, na ipinanganak niya ito ng isang gwapo at perpektong anak. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal at pagmamalaki sa ideya na silang dalawa ay lumikha ng isang buhay sa kanyang imahe at kanyang espiritu. Napakalalim ng pakiramdam, napakalalim na akala niya sasabog ang puso niya at mabibiyak sa 1,000,000 maliliit na piraso. Kahanga-hanga ka, bulong niya habang naglalagay ng butterfly kisses sa kanyang tummy at hinahaplos ang kanyang panloob na hita. Binubuksan siya. Napaungol si Ivana, namilipit sa ilalim niya habang kinukuha niya ang isang matigas na nipple sa kanyang bibig. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung gaano mo ako kagustong makipagtalik sa'yo. Pang-iinis niya, ganun din ang ginawa niya sa isa. Ngumuso siya, pag-arko ng kanyang likod nang siya ay sinipsip ng mapaglaro. Sa palagay ko ay hindi sapat ang gusto mo, pang-aasar niya, hinuli ang labi niya sa isang maalab na halik, hinahaplos siya ng mga daliri nito, dahan-dahang binubuksan siya para sa kanya. Oo, umiiyak siya, pagkatapos ay sabihin nito, I love you, bulong niya na humihingal, pagmamasa at hinahaplos siya. I love you so much it hurts, at minsan parang hindi ako makahinga. Princess, daing niya ulit sa kahiniwalay ang mga hita niya. I love you more. Bumuntong hininga siya habang nakasubsob sa kanya at nakapikit, lumalangoy ang mga bituin sa likod ng kanyang mga talukap habang nagsimula silang gumalaw ng mabagal, ang kanilang ritmo ay ganap na sumasabay. Buksan mo ang iyong mga mata, bulong ni Juan Carlos, na medyo binilisan pa ang lakad nila. Nang hindi niya ginawa ang hiniling nito, huminto ito at hinawakan siya sa kinatatayuan, na nangangarap na muling magmaneho sa kanya. Napakaasar mo, umiiyak na sabi niya habang namumungay ang mga mata. Kinantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagtulak muli sa kanya, muli siyang napuno. Para sa pinakamahabang oras, pareho silang nawala sa paningin ng isa't isa. Makinis sa pawis ang magkaakbay nilang katawan, nakasabit ang mga kamay nila sa itaas ng ulo niya habang nag-aagawan sila ng ligaw sa kanilang pagnanasa, at hindi nagtagal ay pareho na nilang tinatawag ang pangalan ng isa't isa, habang magkahawak sila ng mahigpit. Nakuha na kita, pinapayuhan siya ni Juan Carlos habang hawak siya sa kanilang orgasm. At mahal na mahal kita. Mahimbing na natutulog si Ivana sa loob ng ilang minuto, humilik ng mahina sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nakatulog si Juan Carlos ng gabing iyon. Puyat pa siya nang tumawag ang kanyang mga magulang mga 6:00 ng umaga. Si Dave o isa sa mga housekeeper ay muling nakakonekta sa landline nang mag-report sila para sa duty 1 oras na mas maaga. Anak, nagsimula si Juan Carlos Sr. sa kanyang pagtatapos. Bakit ka ba nasa lahat ng front page ng mga basahan ng balita? Pinoproseso pa niya ang mga salita ng kanyang ama nang natigilan siya ng kanyang ina sa tanong nito, na naging yelo ang kanyang dugo. At ano ang usapan na ito tungkol sa pagpapatingin mo sa isang therapist? Kailan ka nagsimulang magpatingin sa isang therapist? Hindi man lang siya binigyan ni Lois ng pagkakataong sagutin ang una niyang tanong bago siya sunod na sinibak. At nakatayo lang si Juan Carlos doon sa gitna ng kanyang kusina, iniisip kung paano naging napakabilis ng mga pangyayari. Alam niya na ito ay mangyayari balang araw, at sa isang paraan, sinubukan niyang ihanda ang sarili para sa pangyayaring ito. Ngunit hindi niya inasahan na lalabas ang kanyang sekreto nang ang lahat ng bagay sa kanyang buhay ay tila umiikot sa kawalan. Halos hindi na niya sinimulang harapin ang banta ni Alexei, nagpapagaling pa rin mula sa panlilinlang ni Ivana, at ngayon ang shit na ito na may posibleng paglabag sa opisina ni Dr. Linda. Anak, nandyan ka ba? Magsalita ka. Kailan ka nagsimulang makakita ng pag-urong? Sinira ni Juan ang kanyang mga iniisip na may sariling mga kahilingan. 2 taon na ang nakalilipas, sagot ni Juan Carlos habang nakaupo sa counter ng almusal at wala sa sarili na minamasahe ang kanyang noo. Sweet Jesus. Napaluha si Lois. Alam ko ito. Alam kong sobra na ang lahat para sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ka namin dapat pinilit na kunin ang kumpanya. Bago pa masiguro ni Juan Carlos na walang kinalaman ang kanyang mga pagbisita sa therapy sa pamumuno niya sa kumpanya,
Ang kanyang ina ay nasa gitna na ng kanyang napakahabang pagpupumiglas ng paninisi sa sarili at pagkamuhi sa sarili, at kailangan niyang marinig ang lahat tungkol sa kung paano siya nabigo sa kanya ng sobrang katakot-takot bilang isang ina. Ang kanyang mahinang kalusugang pangkaisipan ay kasalanan niya. Dapat ay sinuportahan niya siya noong ayaw nitong huminto sa karera, maliwanag, ang matinding bigat ng pamumuno bilang CEO at ang sakit ng kanyang ama ay naglagay sa kanya sa ilalim ng maraming strain. Mommy, sinubukan muli ni Juan Carlos na pumutol, ngunit si Juan ay tumalon sa kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad. I'm so sorry anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na nahihirapan ka? Naiibsan sana namin ang ilang pressure. Hindi ako nahihirapan, matigas na sabi ni Juan Carlos. Ang kanyang mga magulang ay halos hindi napapansin, gayunpaman, dahil sila ngayon ay nag-aaway, kasama ang lahat ng uri ng mga baliw na akusasyon na ibinabato. Sabi ko sa inyo dapat si Matthew o Julian ang pinamunuan natin. Ngayon tingnan mo naman ang ginawa natin kay Juan Carlos, sigaw ni Lois at umiyak at sumanghot. Totoo bang sinisisi mo ako para dito? Sinasabi mo bang kasalanan ko? Ito ang kanyang pagkapanganay. Kailangan niyang pumalit sa isang punto, balik-bulyaw ni Juan sa kanya. Well, kung ang sapatos ay kasya. At ito ay nagpatuloy, ang nagninangas na pabalik-balik, ang apoy ng kanilang galit ay hindi malapit sa pagkamatay. Sa isang punto, naisip ni Juan Carlos na mawawalan siya ng malay sa lahat ng hindi makatwiran nilang pagsigaw. Ngunit mas alam niya kaysa gambalain sila kapag nakulong sila sa isa sa kanilang napakabihirang ngunit matinding pagtatalo. Kaya habang kinakandong niya ang cordless handset sa pagitan ng kanyang tainga at balikat at kalahating pusong nakikinig sa sumisigaw na laban sa kabilang dulo ng linya, nag-scroll siya sa kanyang iPhone para tingnan ang shit show na hindi niya malalaman na pinagbibidahan niya kung hindi ito para sa tawag ng kanyang mga magulang. Lumilipad ang kanyang isip sa cleanup mode habang nagsusumikap siya sa internet. Isang 4K na dekalidad na larawan niya kasama si Ivana sa kanyang mga bisig habang sila ay umalis sa convention center kagabi ay tumalsik sa mga front page ng mga online na tabloid, at sa loob ng 4 na oras na iyon, umani ito ng napakaraming komento. Napakakaunti, halos 10 o higit pa, ang kasing ganda ng inaasahan ng isa mula sa mga tao sa internet. Ang natitira ay pawang mga troll na humihiling na malaman ang pagkakakilanlan ng napakasimpleng hitsura, na babae na nakabitin sa kanya na parang isang man-purse. Huminto si Juan Carlos sa komento number 55, nakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan sa vitriol. Saglit niyang itinulak palayo ang kanyang telepono, naasar sa mga bagay na isinulat nila tungkol kay Ivana. Thank heavens hindi nila maaninag ang mukha niya. Ang kanyang magulong buhok ay ginawa ng isang magandang trabaho ng pagtatago ito, kaya ang mga pagkakataon ng trolls na alisan ng cover ang kanyang pagkakakilanlan ay maliit sa wala. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala, bagaman, ay si Ivana ay nagising sa kalokohang ito. Kinailangan niyang isara ito ng mabilis. Nagpadala siya kay James ng isang agarang text para makuha ng skandal ang mga komento o kung hindi. Wala kaming kontrol sa mga server ng scandal, sir. Nag-text back si James. Ipinilig ni Juan Carlos ang ulo sa nerbiyos ng isa pang lalaki, isang hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mga mata habang siya ay huminga ng malalim. Tinitigan niya ang text message ng 1 o 2 segundo habang sinusubukan niyang makabuo ng napakadiplomatikong tugon sa kanyang head of security. Kumbinsido ang kanyang mga banta na gagawin ang trick, nagpadala si Juan Carlos ng follow-up na text. Kung gusto mo pa rin ang iyong napakalaki na sweldo at lahat ng iyong perks, matatapos mo ito. Ayokong makita ni Ivana ang kalokohang ito paggising niya. Para sa ilang kadahilanan, tila kontento si James na tuksuhin ang kapalaran at mag-skate na masyadong malapit sa linya ng kawalan ng trabaho. Agad naman siyang sumagot. Ang trabaho ko ay alagaan si Mrs. at ang baby. Ang kanilang kaligtasan ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Ang ilang mga komento sa internet ay hindi papatayin ang Mrs. Ngunit ang mga mandurumog ay maaaring pagmasdan natin ang bola, sir. At doon na natapos ang usapan dahil kahit gaano pa karami ang mga text ng pananakot na ipinadala ni Juan Carlos ay walang sumasagot.
Nailoloko mo ba ako? Ngumuso siya, nakalimutang tumatawag pa pala siya sa mga magulang niya. Anong mali? Sabay na tanong nilang dalawa. Ang iyong James ay naging napakatapang. Nagraranted siya at agad na pinunan ang mga ito. Tama siya, tuwang-tuwa si Juan na ilagay din siya sa kanyang lugar. Kung sinunod mo ang protocol ng seguridad ng kumpanya at ginamit mo ang likurang exit sa halip na kumilos bilang Kevin Costner sa The Bodyguard, hindi matatapos ang iyong larawan. Ang internet. Sino ulit si Kevin Costner? Tanong ni Juan Carlos. Isang napakagwapong Hollywood star, dear, hindi ako tututol na buhat-buhat niya, tumawa ang kanyang ina sa gilid nila. Ang kanyang komento ay nagpahamak kay Juan hanggang sa walang katapusan, at sila ay muli, kasama ang kanyang ama na nagbabanta na ipadala siya sa Hollywood kung gusto niya. Habang ang kanyang mga magulang ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aaway, si Juan Carlos ay lumalim sa butas ng kuneho, hinahanap ang pinagmula ng pagtagas ng kanyang mga pagbisita sa therapy. Natagpuan niya ito sa anyo ng satsat na tumalsik sa celebrity gossip pages ng Dirt Magazine. Ngunit maliban sa ilang mataas na kalidad na mga larawan niya na kinunan sa dalawang magkahiwalay na okasyon sa labas ng opisina ni Dr. Linda at hindi malinaw na mga haka-haka, walang gaanong tungkol sa kanyang mga dahilan para sa kanyang lingguhang therapy session. Ngunit ang bawat tao at ang kanyang aso na may computer at isang koneksyon sa internet ay lumabas upang maglaro sa seksyon ng mga komento at nag-iwan ng isa o dalawang teorya tungkol sa kanyang kalusugan sa isip. Sa magdamag, lahat, kabilang ang mga baliw na hindi umalis sa basement ng kanilang mga magulang, ay naging eksperto sa kanyang kalusugan at kapakanan, at maraming mga pagsusuri ang itinapon sa paligid. 1,000 o higit pang mga tao ang naniniwala na siya ay may problema sa alak. Hindi eksakto o hindi totoo, kung isa sa alang-alang ang dami ng alak na iniinom niya sa nakalipas na ilang linggo. Isang kahangahangang bilang ng mga announcement ang nagmungkahi na mayroon siyang split personality disorder. Nakikita ni Juan Carlos na ito rin ang tumatakbong teorya sa opisina. Pagkatapos ng lahat, may dahilan kung bakit niya nakuha ang kanyang kasumpa-sumpa na moniker. Isang tao, gayunpaman, ang napakalapit sa katotohanan na marahil ay masyadong malapit, sa pamamagitan ng pagmumungkahi na walang mali sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ang kanyang problema ay pisikal. Ang devil dick na nakalulugod sa maraming babae sa nakaraan ay hindi na gumana ayon sa nararapat, at pagkatapos subukan ng maraming sex gurus, isang therapist sa ikalimang palapag ng Medical Muse ang kanyang huling pag-asa. Totoo, ito ay isang tao, at ang komento ay hindi nakatanggap ng maraming upvote. Ngunit para kay Juan Carlos, ito ay isang tao na masyadong marami. At alam niyang kapag nagsimulang bigyang pansin ng mga tao ang komento, ilang oras na lang bago ito nakakuha ng traction, at ang bulong-bulungan. Na nagkataon na humipo sa maraming katotohanan na hindi na control. Kailangan niyang hanapin ang reporter at kumuha ng retraction. Anak, muling hiniling ni Juan ang kanyang atensyon at hinila si Juan Carlos palayo sa milyon-milyong keyboard warriors na naging sobrang invested sa kanyang mental health. Marahil ay kailangan mong magpahinga ng ilang oras. Magpahinga ka at lumayo sa iyong mga tungkulin, mungkahi ng kanyang ama. Talagang hindi. Mayroon siyang 9 AM flight upang mahuli at i-depo para mag-inspection. Daddy, ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng pahinga. Ngunit ang kailangan ko ay maghanda para sa aking paglipad. Paano mo inaasahan na paalisin ka namin kapag alam naming nahihirapan ka? Tanong ni Juan. Hindi ako nahihirapan. At ang aking mga pagbisita sa therapy ay walang kinalaman sa aking kalusugan o sa aking trabaho. Nagkaroon ako ng problema sa aking pagkalalaki, ngunit ito ay naayos na, maraming salamat. Sigaw niya sa kanyang ama, at sa oras na napagtanto niya kung ano ang kanyang sinabi, ang mga salita ay lumabas na sa kanyang bibig at sumasabit sa biglaang nakakabinging katahimikan na pumupuno sa walang katapusang puwang sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Hindi, buhay na nabuhay si Juan kasabay ng pagluha ni Lois muli. Ang panggigipit ng pagkuha bilang CEO at ang aking takot sa kalusugan ay nagtulak sa iyo na humingi ng tulong. Daddy, kinagat ni Juan Carlos ang kanyang mga ngipin.
Nagpatingin ka sa isang therapist sa nakalipas na 2 taon upang tulungan kang makayanan at mapagaan ang iyong trabaho na may mataas na presyon, pagpapatuloy ni Juan. Hindi ko gagawing dahilan ang sakit mo. Sigaw ni Juan Carlos, ang kanyang galit ay nagpasindak sa kanyang mga magulang sa katahimikan sandali. Ang iyong tungkulin bilang CEO at ang aking may sakit na kalusugan ay pinilit kang humingi ng tulong. Iyon lang ang kwentong lalabasan natin. Walang ibang salaysay ang lulutang doon. Ang PR team ay gagawa ng isang magandang press release at gagamit ng mga malikhaing salita para mawala ang kalokohang ito. Nagpatuloy si Juan pagkatapos ng maikling pagsabog ng tensyon na katahimikan na para bang hindi niya narinig. Ayoko nang makarinig ng kahit anong salita tungkol dito. Wala akong pakialam kung ano ang iyong mga dahilan para makakita ng pag-urong, at hindi kita pipigilan kung gusto mong magpatuloy sa iyong mga sesyon. Pero hindi ako papayag na sabihin mo sa buong mundo kung gaano ka broken. Isa kang Jackson na lalaki. Hindi kami nag-break. Hindi ako sira. Huminga ng malalim si Juan Carlos at naglakad papunta sa bar sa sala. Kumuha siya ng bote ng vodka, binuklat ang cover at ininom ng maayos. Ako ay nasira, ngunit hindi na. Sa anumang kaso, hindi nila alam ang mga dahilan ng aking mga pagbisita. Hindi pa, pero malapit na sila kung patuloy na maghuhukay ang reporter na iyon mula sa dirt. Makinig ka sa daddy mo, Juan Carlos. Kailangan nating kontrolin ang salaysay at unahan ang kwentong ito. Ang sakit ng iyong ama at ang iyong bagong tungkulin bilang CEO ang tanging dahilan mo para humingi ng tulong. Wala na tayong ibang ililibre. Anak, hindi ito negosasyon, dagdag ni Juan, kunin ang PR team na mag-draft ng isang kumikinang na press release, at isara ang kalokohan na ito bago ito mawala ng kontrol. Hindi mo nais na maging isang mime sa internet na mahal ng mga bata. Bumuntong hininga si Juan Carlos at humigop ulit sa bote. Ano dear? Tanong ni Lois. Ito ay isang meme, hindi mime. Paliwanag ni Juan Carlos. Never mind. Hindi mahalaga. Kailangan kong maghanda para sa biyahe. Walang trip anak. Anunsyo ni Juan. Ngunit magkakaroon ng meeting ng board sa 10 AM upang talakayin ang iyong public romance kay Ivana Gonzalez at isang bagong deal na kinabibilangan ng mga Ivanov. Kung hindi tayo makabuo ng isang bagay na kasiya-siya, magpapatuloy tayo sa isang exit plan para sa Lasso. Hindi mo magagawa yon. Sa wakas ay nawala na si Juan Carlos. Lahat ng galit na naramdaman niya mula noong siya ay natigil sa tawag kasama ang kanyang mga magulang ay hindi na makontrol. Habang sinusubukan niyang pigilan ang udyok, hindi niya magawa, kaya sinipa niya ang bar stool at pinatalsik ito sa himpapawid bago ito bumagsak sa sahig. Nagudyok kay Dave at ang mga kasambahay na sumugod at tingnan ang kaguluhan. Mr. Jackson, okay na ba ang lahat, sir? Tanong ng mayordomo niya habang si Mrs. Sandoval at Ruth, ang isa pang kasambahay, nababalisa sa tabi niya. Ayos na ang lahat pagtatiboy ni Juan Carlos sa kanila at bumalik sa tawag, ang pawisan niyang palad ay nakapulupot ng mahigpit sa cordless phone. Daddy, singhal niya sama. Hindi ko kayang makaligtaan ang panahon ng inspection na ito. You're a damn CEO, Juan Carlos. Sigaw ng kanyang ama. Matuto kang mag-delegate ng madugong. Bakit ka ba nakikisali sa isang bagay na masyadong operational? Dahil siya ay nagsimula, ngunit ang kanyang tinig ay nanghina. Paano niya ipinaliwanag sa kanyang ama na siya, at wala nang iba pa ay dapat lumipad sa lahat ng daang depo at tiyakin na ang lahat ng mga protocol sa kaligtasan ay naaayon sa pamantayan dahil hindi niya kayang tanggapin ang pagkamatay ng ibang lalaki sa kanyang konsensya. Saan pa nga ba niya sisimulang ipaliwanag na ang kasalanang dinala niya mula noong insidente sa mga truck ay labis siyang nagalit at ginulo ang kanyang insomnia hanggang sa puntong maswerte siya kung nakakatulog siya ng 2 oras bawat gabi. Bilang chairman ng board, kinakansela ko ang iyong biyahe. Ang tanging focus mo ngayon ay manatiling buhay, alagaan ang iyong pamilya at itigil ang pang-asar sa mga mandurumog. Kakailanganin mong magdesisyon tungkol kay Ivana Gonzalez. Anong desisyon? Hiling ni Juan Carlos. Nag-aayos na kami ni Ivana. Pagbalik ko sabay na kaming lilipat, at pag lumipas na ang tamang oras,
ikakasal na kami. Naiintindihan namin, na pabuntong hininga si Lois. Pero hindi masaya ang board na bumalik sa spotlight ang love life mo. Ang mga presyo ng shares ay bumagsak ng kalahating porsyento mula noong sa inyo guys. Dapat kong sabihin na siya ay mukhang lasing na lasing at walang kakayahan. Hindi ito ang imaheng gusto naming ipakita sa mundo ng hinaharap na Mrs. Jackson. Hindi nakakatulong na pinili din ni Dirt ang isang hindi angkop na oras para masira ang kwento tungkol sa iyong mga pagbisita sa therapy, dagdag ni Juan. Ganyan talaga ang buhay pag-ibig ko, akin. Napaungol si Juan Carlos. Hindi ko pa napag-usapan ang mga relasyon ko sa board, at hindi pa ako magsisimula ngayon. And the shit with my therapy, ako na ang bahala. Hindi ito kahilingan, anak, matigas na sabi ng kanyang ama. Kailangan ng board ng mga sagot. At sa sandaling mamuo na ang alikabok sa iyong magulo na personal na buhay, makipag-ugnayan sa mga baliw na Ruso at makabuo ng deal na makikinabang sa lahat ng kasangkot. Iminumungkahi kung ayusin mo ang pagpupulong na iyon bilang isang bagay na madali. Maaaring sipsipin ni Alexei ang aking mga bola, ungol ni Juan Carlos, na nabigla sa kanyang ina sa wika. Juan Carlos, napabuntong hininga siya sa kanyang dulo. Anong nangyari sa iyo? Hindi ko binibigyan ng kalokohan si Alexei. Nagsumikap ako ng husto para makuha ang Lasso deal, at hindi ko ito ibibigay sa kanya sa isang silver platter. Pagkatapos ay magkita-kita tayo sa 10 AM. Ang board ay naghihintay para sa iyo. Dahil doon, nag-click off ang kanyang mga magulang, iniwan siyang galit na galit. At dito na po, nagtatapos ang part 59 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.